Namangha kayo sa likas na kagandahan ng Camiguin Island noong nakaraang Sabado. Mula sa kasaysayan nito hanggang sa kayamanang natagpuan ko sa ilalim ng dagat na nakapalibot dito. Aba naman, siguradong mas titindi ang excitement nyo ngayong gabi. Dahil kung akala nyo'y tapos na ang adventure ko, nagkakamali kayo. Ang susunod kong destination, ang sagradong lugar ng Sunken Cemetery. Nang araw na yun, kasalukuyang may low pressure area sa isla. Kaya naman sinalubong kami ng malalaking hampas ng alon at malakas na hihip ng hangin. Sa ganitong panahon, delikadong maglayag sa dagat. Pero may makakapigil nga ba sa akin at sa aming pag-i-explore? Mula dito makikita niyo yung krus ng tanyag na Sunken Cemetery. Pero hindi lang itong view na ito ang gusto ko makita. Ang mas curious ako kung ano ang nasa ilalim nito. Kahit bumabagyo, ano ibig sabihin ng bumabagyo? Umuulan. Okay lang. Okay na, let's go! Pause muna mga kapatid. Bago natin tuklasin ang hiwaga ng Sunken Cemetery, interesado ba kayong malaman ang kwento sa likod nito? Ako interesado. Tara, let's do the flashback. Bago pa man daw pumutok ang Mount Vulcan, isa sa mga aktibong bulkan sa isla ng Camiguin, isa raw tipikal na sementeryo sa kapatagan ang Sunken Cemetery. Pero nang nagalit ang Mount Vulcan taong 1870, kasama ang sementeryong ito sa naapektuhan. Dahil sa lakas ng pagsabog, lumubog sa ilalim ng dagat ang himlayan ng mga katutubo ng isla. At ang krus na ito, na ngayon nagsisilbing simbolo ng Camiguin Island, ay itinayo noong 1980 para magsilbing paalala na ang lugar na ito'y sagrado at dapat lang irespeto. Na-carried away pa kayo sa kwento ko? Wait. Teka. Back to diving orientation na tayo. Sunken Cemetery. Sunken Cemetery. Ito na yan. Yes. Okay. Yes, sir. Ano meron na sa ilalim ito ngayon? Aside from being a historical site, dahil nga ito ay Sunken Cemetery, this is also a 24-hectare marine protected area. Okay, when you say marine protected area, meaning the course here, ayos ko. Yes, it is where when you can find one of the best reefs around the island. Okay. So, what to expect? Usually, may mga... Wala mga nicho. Wala naman. Wala naman. Probably, they will all covered by coral reefs. Oo, yeah. So, but under this, sa ilalim talaga, andyan talaga yung dating sementeryo. Yes, underneath. Oo. Underneath is Okay. Ano old talaga cemetery. yun? Na natabunan na siyempre through time ng yan. Teka, bakit parang lalong lumalamig ang hangin? Okay, focus. So, nung makikita dito, aside from the corals, so this is also a turtle nesting site. So, nandun kanina along the beach line. So, it is common for a diver to... Turtles? Yeah, turtles. There are two species being So, observed pwede tayo here. makakita ngayon ng turtle? Hopefully, may makakasama tayong pawikan mamaya. Okay, pawikan ulit to. Pawikan. Masaya naman. Masaya. Okay. And then, anong lalim natin? First dive natin. So, first dive, dahil nga sa visibility, siguro nandyan lang tayo sa mga 8 to 10 meters. 8 to 10 meters, okay. Ano pang hinihintay natin? Ready na ba kayo? It's diving
Diving time! Bago pa man namin umpisahan tuklasin ang yaman na nakapalibot sa Sunken Cemetery, pasintabi muna mga kapatid, isang maikling dasalang inialay ko para magbigay galang sa mga sinaunang taong nakalibing dito. Gusto kong iparating sa kanila na ang tanging misyon ko sa paglusong sa kanilang teritoryo ay ang dalawin sila at sariwain ang yamang taglay ng himlayan nila. Siya, langoy na. Oh, hinahanap niyo yung sinasabi nilang sementeryo na lumubog? Well, gaya nga ng sinabi ng mga kasama kong divers kanina, wala na ang orihinal na sementeryo dito. Ang lupang dating nagsisilbing gravesite na tabunan na ng mga buhay na soft and hard corals. Mga kapatid, nakikita nyo ba yon? Meet my new diving buddy. Ang higanting pawikan. Isang uri ng soft-shelled tortoise ang pawikang ito na ang haba halos 2 metro o 6 na talampakan. Sa kanilang lahi, alam niyo bang ang mga babaeng pawikan ang mas higit na lumalaki kesa sa mga lalaki? Manong pawikan, salamat sa pagsama sa amin sa kailaliman ng karagatan. Kakaiba talaga ang underwater destination na ito sa Camiguin Island. Tangtanging masasabi ko sa aking nasaksihan, the best. Eto na naman po ako, pamotor-motor na lang. Ilang oras pa lang ako naglilibot pero ang dami ko nang napuntahan. Saan kaya ang susunod kong stopover? Nandito ako ngayon sa isang resort sa bayan ng Catarman. Kita nyo naman sa likod ko nakalagay, Soda Swimming Pool. So yun ang kakaiba rito siguro, no? Kasi Soda Swimming Pool. So usually kasi sa mga resort, pag nasa bundok, ay sinasabi nila na ang tubig tuloy-tuloy ang agos kasi bukal yan, di ba? Pero yung tubig na alam natin na lumalabas sa bukal is normal na tubig. Yung spring water, ika nga tinatawag nila. But dito, ang tawag nila soda. So siguro lasang soda? I don't know. Yun ang gusto ko malaman. Kaya titikman natin lahat yan. Sandali lang ha. Nax! Laga. Let's go. Pero bago ko tikman ang kanilang soda water, aba, natural, let's do some research. Alam nyo bang ang soda water pool dito sa Camiguin Island ang kaisa-isang tinatawag na soda water pool sa bansa? Well, yan ay nang itayo ito ng mga residente ng Barangay Catarman noong 2007. Dati raw itong natural spring na napapaligiran ng mga puno at halaman. Pero nang simula raw dayuhin ng mga turista ang kanilang isla, ginawa na raw nila itong tourist spot. Pero konting ingat daw dahil ayon sa kanilang paniniwala, may kakaibang nilalang daw silang nakikitang dumadalaw sa resort. Ang tawag nila rito, ungo o balbal, isang uri daw ng halimaw. Nako, baka binabantayan niya kung sino ang iinom sa bukal. Teka, hindi yata ako nauuhaw. Parang, no. Kaya naman daw ang paalala ng pamunuan ng resort, pray before you swim and drink. Yun naman pala, buti na lang madasalin akong tao.
Mula sa pool area, dumiretso na ako sa drinking section ng resort. Sa parteng ito, ang tubig na dumadaloy papunta sa gripo nang gagaling daw mula sa bundok ng hibok-hibok. So sinasabi ko kanina, gusto kong tignan, gusto kong subukan kung ano yung difference. Ano? Sabi kasi nila, soda. Soda. So tignan natin. Ito. So yung tubig na to, galing sa bundok, tuloy-tuloy dito, tuloy-tuloy doon. Ayun. Pero pangit naman umiinom ka sa pool ng tubig. So itikman natin to soda. Talaga ba soda ba to? Pwede ba talaga inom ito? Dahan. May point. Mukhang masarap. Oo nga, no? Parang oo nga eh. Kung ikukumpara sa matabang na lasa ng inuming tubig, ang soda water ng Camiguin manamis-namis ng bahagya. Parang soft drinks na natunawan ng yelo ang lasa. Okay, isa pa nga. Parang ang feeling niya, hindi mo siya kayang inumin ng isang baso. Alam niyo bang ang soda water nakakapagpagaling daw ng sakit na osteoporosis at mainam ding solusyon sa dehydration at cardiovascular problems? Well, yan po ay ayon sa mga karanasan ng kanilang nakatatanda dito sa isla. Pero paalala lang po, wala pang scientificong pag-aaral ang isinasagawa dito. Pwede na. Kung may bote ka ito, para ka Perrier. Love it. Next stop, sa wild. Ay! Anong? May hinahanap po ba kayo, sir? Anong naghahanap ako ng mga meron ba kayong mga endemic na animals dito? Marami kaming endemic animals dito. Marami dito ha? O, yun ang hinahanap ko. Ang mga taga-Camiguin sumikat sa pagkakaroon ng kulasisi. Kulasisi? Nako, teka, nagkakamali po kayo ng iniisip. Isang uri ng ibon ang kulasisi. Ito ang tanyag na Philippine Hanging Parrot. Napakaliit lamang ng kulasising ito sa sukat na 5.5 inches at may bigat lamang na 32 to 40 grams. Napakadaling buhati ng kulasising ito, no mga kapatid? Ito ang sariling bersyon ng kulasisi ng mga taga-Camiguin na natuklasan noong taong 2006. Kilala ito sa tawag na Loriculus camiguinensis o Camiguin Hanging Parrot. Noong nakaraang taon naman nadiskubre din sa Camiguin ang isa pang uri ng endemic animal o hayop na dito lang sa islang ito matatagpuan. Ito ang Camiguin hawk owl. Isang professor mula sa Michigan State University ang nagsagawa ng pag-aaral at kinumpirma niya na ang dalawang bagong species ng Philippine owl ay nadiskubre sa Cebu at Camiguin Island. Astig, no? Pero bago man daw ang Camiguin hawk owl sa listahan ng Philippine endemic animals, kasama na agad sila sa mga itinuturing na endangered species. Teka muna, take a break. Matapos kong hagilapin ang endemic animals ng Camiguin, oras na para harapin ko naman ang higanteng ibon na may pakpak pero di nakakalipad. Ano ito? Ostrich. Namanong. Ay, hello. Okay ba nag-ano dito, no? Kayo nag-aalaga dito mga to? O, ako. Okay. Kasi dito, nagbe-breed ba kayo? Ngayon. Oo, ngayon. Ngayon, okay. Kasi nag-aano lang ako. Ito, kung ano ang male, kung ano ang female. Ang male namin dito, yung kulay. Okay. Itim. Itim. Ayun. Yun ang male. Ang babae. Yung kabila, female yun, yung isa. Gray.
Okay. Gray yung color. Okay. So ano yan? Ano yan? Ano yung pinapakain niyo pa ngayon? Aba, masungit kumain to ba? Tagal pa sila kumain? Okay yan. Talaga pasubok ha? Subukan ko lang ha? Subukan ko lang ha? Kung tinatanong nyo kung kailan nag-umpisa ang ostrich farm na ito sa Camiguin, 2004 po. Ang una nilang pares ng ostrich nang galing pa raw sa bansang Australia. Breeding o pagpaparami ang pangunahin nilang ginagawa sa mga ostrich. Gusto nyo bang malaman kung ano ang senyales na hot na ang ostrich at ready na sila for breeding? Kapag si lalaki, sinayawan na raw si babae. Ganun ka lang ano? Mm. Ganun ka lang. Nakakatakot eh. So nag-breed sila ngayon, ito. Oo. Ito partner nga. Yung partner niya. Oh, wow. Pero nag-mate na ba sila, hindi pa? Oo, nag-meet na sila. Oo. Teka muna. Ay! Kaya naman pala magilas pa ang isang ito. Katatapos lang pala siyang punuin ng pagmamahal ng kanyang partner. Nagutom, oh. Pellets lang. Dumi yung pako. Kasi kanina pag gumagano siya, pinoproteksyonan niya yung ano niya. Yan, yung Yung partner niya, Pag no? may lumapit na tao, ganyan siya. Pag gumagano, oo, yung gumagano Oo, kanina. ano yan. Na Parang- natatratan siya. Pag lumapit ka dyan sa ano, Pag pumasok ka Papin. na sa loob, anong gagawin yan? habulin ka, Abuli ka niya, tapos, sisipain ka. eto, Oo, malakas yung malakas na sumipa. manipa yan. Malakas sumipa. Tingnan natin. Kabi, kutsi-kutsi! Nako, knocked out ka pala kapag nasipa ka ng higanteng ibon na to. Ayan, di ba ako sipain ito? Hindi ah. Paano sipa niya? Patras, patalikod? O sa Frontal. abante? Frontal kick. Frontal kick? Kain ka muna. Friend tayo, friend. Gaano naman kaya sila karami mga itlog? Pag umiitlog ngayong Biyernes, isa yung 3 to 6 p.m. yung Okay. laying period niya. Okay. Ilang Hindi. itlog? Ilang itlog na nilalabas? Isa lang. Ah, isa lang? Oo. Hindi katulad sa manok na everyday. Oo. Ito alternate. Biyernes, tapos Sabado, tapos Linggo ulit. Linggo Every no? other day. Oo. Every So, sa other day. Biyernes, isang itlog. Isang itlog. Linggo, isang itlog ulit. Isang itlog ulit. Tapos, hanggang ilang itlog? 7. Hanggang 7? Ito, stop laying na po Stop sila. 2 linggo. Itlog na naman. Itlog na naman. Ah, so tuloy-tuloy ang itlog nito? Kaya nilang ganon? Ang average eggs niya is 40 to 100 eggs A year. a year. Ah, wow. Ang itlog. Marami pala. Tuloy-tuloy pala sila. At kapag umabot na sa 3 buwan ang successfully bred na ostrich, ibebenta na ito sa halagang 10,000 piso. Tapos ano ang pinaka-business sa ostrich? Meaning, bakit may nabibreed ng ganyan? Bakit? Yung karne niya, Yung karne. mahal. Ah. So, ano ibig sabihin yung itlog na yun, palalakihin nyo di pagka nag-hatch yung egg. Palalakihin nyo yun, tapos binibenta yung karne nun. Sa amin dito, yung isang ostrich, binibili. Ostrich yung binibenta nyo mismo dito, binibreed nyo talaga. Tapos, aside from yung karne ng ostrich, tapos yung ostrich mismo na binibenta, binibreed nyo, yung bang itlog mismo nun, nakakain ba yun? Oh, masarap yun. Yung laman nun? Oh, Gano'ng kalaki isang itlog dyan? Pag ginano mo, 1.5 kilos yun, yung timbang sa isang itlog. So, kung kailangan mo ng kolesterol, nandiyan lahat ng kolesterol. Low cholesterol. Low cholesterol to, no? Halika nga rito, parang gusto na kita. Come here. Oh. Aga, ito yung Wow! Ayun, ito, tama. So, mamaya pwede ba natin tikman to? Lalo naman? Oh, hintayin natin mag-ito talaga. Hintayin ito. Come here. Oh, come here. Ito na yun. Naalala mo ba to? Dito ka nang galing noon. Hala, natakot to. No. Uy, dali. Padulaan ako, dali.
farm na natin na nandito tayo ngayon, hindi sila nagbebenta ng meat, ng ganun, hindi. Ang negosyo nila dito is to breed them and to sell them buo, buhay. Malapit nang matapos ang adventure ko rito sa Camiguin, kaya kailangan ko nang puntahan ang final destination ko sa paraisong ito. Laging may yamang ipinapabaho ng bawat paglalakbay ko bilang isang Pinoy explorer. Ano pa kayang yaman ang matutuklasan ko rito sa Camiguin? Bago pala ako makarating sa aking target area, mukhang kailangan ko pa ng energy booster. Labanan pala ito ng tibay at tatag ng katawan. Ang aking magigiting na kalaban, malalaking bato ang agos ng tubig. So, palakas na ng palakas yung agos ng tubig. Kaya ibig sabihin nun, malapit na ako doon sa pupuntahan ko. Mukhang mahirap-hirap na tunggalian ito Idagdag mo pa ang dulas ng tinatapakan ko. Di ba parang dihado ako? Ano sa tingin nyo? Yes! Ito na, yung Katibawasan Falls. Wow! Ang taas nito ay 75 meters. Konting tiis pa kapatid, walang batong matigas para kay Aga na matikas. Pagkatapos ng 15 minutong pagbubuno, sino ba naman ang hindi malulula sa taas ng Katibawasan Falls na 250 feet? Sintaas ito ng isang 25-story building. Ang rock pool naman ito na sumasalo sa rumaragasang tubig ay 6 feet ang lalim. Trivia lang mga kapatid, ang Katibawasan ay isa palang salitang Ilonggo na ang ibig sabihin ay to have overcome. Ma-overcome ko kaya ang hamon ng Katibawasan Falls? Mula sa kinaroroonan ko, ang tanging paraan para makapunta sa kinaroroonan ng mga kasama ko ay tawarin mismo ang falls gamit ang lubid na ito. Danger, danger. Delikado itong gagawin ko dahil kasabay ng pagragasa ng tubig pababa, posible raw na may kasama itong mga bato galing sa tuktok ng bundok. Lalo pa raw ngayon na pagbugso-bugso ang ulan, mas mapanganib. Aha, teka muna, gagawin ko ba talaga to? Pero wala akong choice, diba? Ayoko maiwas sa flight pabalik sa Manila. Kaya naman wala nang isip-isip pa, Katibawasan Falls, here I come. Malapit na ako sa tapat ng falls mga kapatid. Teka lang, atras na ba ako? Kaya pa. Konti na lang Aga, konti na lang. And I conquered it! Halos 5 minuto rin ang breathtaking moment na yon. Kahit sinong susubok sa ganitong challenge, siguradong kakabahan. Isipin mo pa lang na baka may bato rin babagsak kasabay ng tubig mula sa talon ng Katibawasan. Ewan ko lang kung hindi ka umatras. Pero successful ang aking pagtawid mga kapatid. At higit sa lahat,
nakita ko rin ang natatagong yaman ng Camiguin Island. Ito ay ang kanilang pamamaraan ng pagpapanatili at pangangalaga sa kanilang mga likas at orihinal na yaman. Sa wakas, yatagpo ako rin yung sinasabi nilang yaman ng Camiguin Island. Mga kapatid, pinuhuli ka na ang daming pwede matuklasan pag isang Pinoy Explorer.